Good day everyone, another day, another ride tayo ngayon. Weekend today, so mag Zambales ride tayo. Sasama tayo sa aking mga ka-team, mga ka-work na magkaroon ng team building sa Zambales, sa San Felipe Breeze Resort. Shoutout kay Ate M sa pag-accommodate sa amin. So also, tatry natin makakita ng pwedeng matikman sa Zambales, na sa Zambales lang makakain yung kung anong authentic food nila doon. And sana wag tayong ulanin. Cold start tayo. So now it's 7:26 AM. Alis na tayo maya maya pagkatapos itong magpainit. So gear up muna tayo. Okay, so papagas muna tayo. Try natin pa full tank na para dire-diretso yung biyahe natin. It's my first time going to Zambales na nakamotor. So samahan niyo ako sa trip na ito. Unleaded, full tank. Full tank, sir? Sir po. Napang motor mo, sir. Ha? Tangkad pa sa akin. Sorry. Bakit marami pa laman ka, sir? Marami pa alam ko. Wala si sir. Ay, oo, nagpa-vlog tayo. Ano yung page mo, sir? Papa JM Motovlog. Papa Gia. Sayang hindi maabot yung sticker ko eh. Order na ako kasi hindi umabot ngayon. May sticker ka, sir? Oh, hindi umabot eh. Wala yung sticker? Sa susunod na balik ko. On the way na eh, naka-ship na kaso nga lang hindi siya umabot. Nakatikad na ako niyan, sir, ha? Kasya pa? Eh, tama na. Okay na po. Okay na yan. Alright, 377. Okay, so no, tapos na tayo magpagas, 377. Marami pa kasing laman to, kaya madali siya na full tank. Ang bait ni ate, no? Lahat talaga ng mga pump attendant dyan sa mga gasolinahan, mababait sila eh. Sayang wala tayong sticker, hindi umabot yung sticker ko eh. Hindi tayo nakapagbigay. Okay, so ayon kay Google, meron tayong 2 hours and 19 minutes na biyahe for 118 kilometers papunta sa San Felipe, Zambales. So yung mga kasama ko, nag-rent sila ng van para sabay-sabay sila pumunta doon. Dapat kasama din ako doon, pero naisipan ko na magmotor na lang syempre. Hindi pwedeng mawala ang pag-iisip natin sa pagbumotor, lalo na sa mga ganitong biyaheng malalayo. So even if included ako doon sa van namin or sa sasakyan namin, mas pinili kong magmotor na lang. So kikitain ko na lang sila doon. Alam ko nakaalis na sila. So susunod na lang tayo doon. Kaya ganun, lagi na lang ayaw yung RFID ko dito. Thank you, sir. Ewan ko bakit hindi nababasa daw yung motor natin. Eh sa ibang exit naman gumagana siya eh. Tsaka dati gumagana rin doon. So hindi natin alam ano nangyari ngayon. Na sana ang haring araw para hindi na tayo mabasa ng ulan. Okay, so yun no, punta tayo ng Zambales ngayon. Overnight yung magiging trip natin today. And sana maging maayos yung pagbiyahe natin. Wala sanang ulan or bagyo kasi nga kahapon nag-uulan-ulan hanggang kaninang madaling araw. So nag-check ako ng weather or nung nagigising ako, nag-check ako ng panahon. Kasi nga magmumotor tayo ngayon at sana wag na maumulan. Pero kompleto naman tayo ng gears kung sakaling umulan. Meron tayong dalang kapote up and down, so wala tayong ganong kabasa. Yung mga kamay lang talaga. Kahapon ng umaga bago tong ride na to, syempre nagpunta muna ako sa speed zone just to double check lahat ng mga pwedeng i-check sa motor natin dahil nga babiyahe tayong malayo. Para sa akin malayo na ito dahil ngayon lang ako makapagmotor papuntang Zambales.
Pinuntahan tayo nung ano, no, boss. Nakatingin sa akin yung driver tsaka conductor. Thank you. And number one na binigay sa aking idea, dapat may dalang mga tools na basic tools lang na pwedeng magamit sa maraming parts ng motor. Kasi nga lang sa mga palad, wala tayong ganong klaseng tools na yung mga sinasabi niya. Pero nag-order naman na ako para kasi nga in the future, dahil marami pa tayong ride, magagamit natin yun. Nagdala na lang muna ako ng mga pwede kong gamitin. Tapos meron din siyang binigay na tip. Dahil nga nasabi ko, nag-uulan. Buti na lang yung kapote ko, sabi ko up and down na maganda. Yan nabili ko. Kasi nasubukan ko na siya one time. And then ang sabi niya sa akin, since yung laging nabababad sa tubig is yung mga kamay, ang binigay niya sa aking tip is magsuot daw ako ng surgical gloves, yung kulay blue na parang plastic or yung black ginagamit ni Ninong Rai sa pagluluto, which is oo nga naman, tama nga naman, no? Pwede ka magsuot ng ganon, tapos gloves para kahit mabasa yung gloves mo, hindi mabababad yung kamay mo sa tubig, para kahit long ride na umuulan, ayun, meron na tayong panglaban sa ulan. So magtitingin ako niyan, bibili nun para meron tayong laging baon. Pwede natin lagay dito sa bed bag natin. Lagi ko naman dala to, dito lahat ng kit ko. At dito yung pinaka first ever ride ko nung nakuha ko tong motor na to. Kasama natin si Tropang JV. So sinamahan niya or nag-set siya ng breakfast ride para lang makapag-ride ako ng very first time. At nag-breakfast ride kami dyan lang naman sa Subic. Ganda talaga dito, preskong presko yung hangin. Ganito lang sana yung panahon, walang ganong araw, hindi umuulan. Napakasarap magmotor, chill ride lang. Kailangan kong humanap ng hihintuan. Hindi ako makakita ng lay-by ba yun, yung pwedeng puminto muna sa gilid. Kasi kailangan ko i-check kung nasan na yung mga kasama ko. Ano kaya masarap na pagkain doon? Zambales, yung parang authentic food nila dun. Guys, pa-comment naman kung anong pwede nating makain or pwedeng matikman na food na authentic dun sa Zambales para next time na pupunta ako dun, yun talaga yung sasadyay nating puntahan. So kasi yung makakain ng mga authentic food sa bawat location na pupuntahan ko, yun sana yung parang maging trademark natin para every time na makakapunta tayo sa mga place, meron tayong ikukwento na ay masarap ang pagkain na ganito dyan. Mga ganun ba? Alright guys, so kanina nasira yung natin, camera tsaka mic, nag-disconnect. So hindi ko na continue yung pag-vlog kasi wala tayong voice. Pa-exit tayo ng Subic. However, stop muna tayo dito sa McDo Subic para mag-breakfast. Tapos tuloy tayo ng diretsong biyahe. So breakfast muna tayo ng longganisa, rice, egg, and hash brown, and orange juice. Okay guys, so let's continue our journey papuntang Zambales, San Felipe. Meron pa tayong 1 hour and 23 minutes for 45 kilometers. Time check, it's 10:50 a.m. Sementeryo pala ito. Akala ko kanina mga bahay. Bahay nga sila, bahay ng mga patay. So, sementeryo pala ito. Pero parang familiar na sa akin tong daan na to. Pero dahil nakapunta na ako dati dun sa resort na pupuntahan ko ngayon. Parang nasisilip ko na ang dagat. Ayun kita na yung dagat doon. Ang sarap siguro dun sa daanan na yun kung walang traffic para dire-diretso tayo makapag-twisties, no? Baka mag-practice lang, hindi naman banking na todo. Tumawid yung bata. Welcome to Subic Gateway, Zambales. May emergency. Gilid po. Feeling ko medyo malapit na tayo. Pero buti na lang ganito yung daanan, hindi traffic na mga may bayan, mga may palengke. Ang bundok taas ng bundok.
ganito lahat ng daanan para na-enjoy natin. May aso. Hop, huwag kang tatawid. Medyo ano lang yung daanan, no? Kahit parang sa itsura mukha siyang patag, matagtag siya. Parang may bukol-bukol yung ano, daanan. Okay guys, so nag-stop muna tayo kanina para mamili ng mga lulutuin para sa aming trip. However, nabutan na tayo ng ulan, so bilisan na natin ng konti. Ano lang naman na, 15 kilometers away na lang. So umaambon na. Kailangan makarating na tayo doon bago bumuhos ang malakas na ulan para hindi na tayo magkapote. Malakas yung ulan ah. Dapat bang magkapote tayo? Tignan ko nga, malakas. Malakas na yung ulan. Hanap tayo naman sa isilungan. Malakas na yung ulan. Alright guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Breeze Resort. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung pinag-stayan naming resort. Napakalinis niya at ang ganda ng mga rooms. Tingnan natin or i-check natin kung ano ba yung dagat na meron dito sa San Felipe, Zambales. Buti huminto na yung ulan kahapon kasi. So naputol yung pag-vlog natin. Ayun, sa kasamaang palad, nalobat yung camera ko. Tapos hindi ako makapagpalit ng battery dahil ang lakas ng ulan. So dinire-diretso ko na lang. Time check nga pala, it's 8:46 AM. Daming ATV for rent. Ano daw to, 500 pesos for 30 minutes. So sa mga gustong mag-rent nito, sa mga makakapunta dito, gusto nyo mag-try ng ATV, meron sila dito. Gusto ko sana makita yung kasi dito nabalita yung mga hotel resort na gumuho, malapit sa dagat. Pero sabi nung bantay, nasa dulo pa daw, bandaron pa daw sa malayo. Libutin natin yung buong resort. Ito yung kaduktong nung pinanggalingan ko doon sa dagat. So dalawa yung nila, parang place nila. Ito yung mga rooms meron dito. Tapos may mga kubo din dito. So pwede kayo mamili kung saan nyo gusto mag-book. Meron siyang double deck. Tapos meron din siyang kasama ng parang kitchen na pwedeng paglutuan, may ref. Tapos may mga kubo-kubo. Tapos sa other side naman, parang doon yung reception nila. Meron din silang pool tsaka mga rooms doon. Pero mas prefer namin magstay dito sa side na to kasi nga mas malapit sa dagat, mas malamig. Sa kabila kasi parang lang siya, resort na swimming pool. Check din natin. Ganda meron din silang pavilion. Sa gabi, maganda dito kasi itong mga ilaw na ito. Ayan, yung mga ilaw na yan. Nakasindi sila. Pwede pong pumasok. Okay guys, so ito yung isang resort nila. Parang receiving area. So dito kami pumasok muna kahapon. Tapos nandito rin nakapark yung motor natin. Ito. Dito na lang natin siya pinark.
Kasi hindi tayo makapag-park sa mga, ito yung mga sasakyan na kasama ko. Hindi tayo makapag-park dyan, buhangin, baka tayo malubog. Tapos dito may mga rooms din. Ito may kubo din ulit. Meron din pala silang ATV. Ito, tignan lang natin yung swimming pool. So, if i-rate ko tong resort para sa akin, 9/10 kasi napaka-linis. Ito, may kitchen pang malaki dito. So, kung marami kayo, pwede kayong dito, magstay. Ito, meron silang pool, meron na naliligong bata. Napakalinis. Tapos napakabait ng mga staff nila. Wala kang masasabi pag may kailangan ka isang sabi lang. Ayun, ito yung resort nila. So, sa mga gustong mag-check-in dito, well recommended to sa Zambales, San Felipe. Napakabait. Tapos yung place nila for me is 9/10. Okay guys, so tapos na ang ating trip to Breeze Resort, Zambales, San Felipe. Pauwi na tayo ngayon. So again, yung rating ko dun sa whole stay ko dun sa Breeze Resort is 9/10 para sa akin. The reason bakit hindi 10, syempre nobody's perfect naman. Pero napaka enjoy, ang bait nung mga staff, okay yung place na pinuntahan namin. So sumigaw pa yung bata, no, bomba. So okay yung place, may video, okay, everything. Kung kulang ka sa ganito, wala kang ganito, madaling pakiusapan yung staff nila. So kompleto lahat, hindi na kayo hassle sa kung sakali may kulang kayong gamit, pwedeng mag-request. Yun, so thank you sa mga staff at sa mga nakasama ko doon, mga kawork ko. Thank you sa mga magandang experience doon. And thank you guys for watching my vlog for going to Zambales.